Morning sa bawat isa. Isang maulan at mapagpalang umaga sa araw na ito. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos na atin pong pinag-aaralan ang aklat ng Lucas. No? Tayo po ay nasa series ng Gospel according to Luke. So today, tayo po ay nasa Luke chapter 5. So last Sunday po, last Lord's Day, napakaganda ng mensahe ng umaga na pinaalalahanan tayo na yung kahalagahan ng mabuting balita o ng gospel. Narinig natin na napakahalaga sa gitna ng lahat ng kaganapan ng mga panahon na yon. In chapter 4, nagsimula yung ministry ng ating Panginoon. We have a victorious Redeemer na napagtagumpayan, yung hindi napagtagumpayan ng ating mga unang ninuno, kaya na sila Adan at ni Eva. No, yung temptation of the serpent ay hindi nila napagtagumpayan, hindi nila nalagpasan. Tapos biglang pinakita itong account ng ating Panginoong Jesucristo in the wilderness after 40 days na nag-fasting without food and water ng ating Panginoon, ay na-overcome niya yung temptation ng Diablo. Ay pinakita kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya ka-victorious, at kung gaano niya ginamit ang authority ng salita ng Diyos. So napakahalaga ng salita ng Panginoon upang ang bawat isa sa atin ay makatanggap ng kalayaan. Sapagkat ito, ang siyang sabi nga ng Panginoon, nung siya'y tinempt na gawing tinapay yung bato, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by all the word of God, no? Sa lahat ng salita ng Panginoon, doon nabubuhay ang individual o ang tao. So, napakahalaga ng mensahe o ng gospel kasi ito rin yung sinabi niya after niyang mapagtagumpayan yung kanyang temptation sa wilderness. Nung siya ay nasa synagogue, nang basahin niya yung story, those who are oppressed, to proclaim the favorable year of the Lord. And bukod pa dyan, sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo, no, na sabi niya, nung pinipigilan siya ng mga tao, at nais nila na magstay lang siya para mas lalo pang dumami yung mapag-ministera ng ating Panginoong Jesucristo. Probably maraming mga possessed by the evil spirit na kailangang palayain. And definitely, marami ring may sakit ng mga panahon na yon. So, nais nila na pag-ministran sila ng Panginoon at wag na umalis sa kanilang tabi. No? Pinipigilan nila ang ating Panginoon. Pero sabi ng ating Panginoon in chapter 4, verse 43, I must preach the kingdom of God to the other cities also, for I was sent for these things. Kung hindi Christ Himself is the blessing which proclaims the freedom through His word. No? Freedom from the oppression of sin. No? Yun ang purpose ng ating Panginoong Jesucristo. So today, this morning, ang ating pong pag-aaralan ay ang salita ng Panginoon in chapter 5. No? Ang scripture titles this as, binibigyan to ng titulo na The First Calling of the Disciples. Mga unang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. So basahin po natin, no, ang Lucas chapter 5 verses 1 to 11. And I will read it loudly as you read it in your seats silently. Sabayan po ninyo ako. Babasahin ko po ito sa translation o sa version ng New American Standard Bible. So ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon in New American Standard Bible, Luke chapter 5, verses 1 to 11. Now it happened that while the crowd was pressing around him and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. And he saw two boats lying at the edge of the lake, but the fishermen had gotten out of them and were washing their nets. And he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little way from the land, and he sat down and began teaching the people from the boat.
Verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down your nets for a catch. Simon answered and said, Master, we worked hard all night and caught nothing, but I will do as you say, and let down the nets. When they had done this, they enclosed a great quantity of fish, and their nets began to break. So they signaled to their partners in the other boat for them to come and help them. And they came and filled both of the boats so that they began to sink. Verse 8, But when Simon Peter saw that, he fell at Jesus' feet, saying, Go away from me, Lord, for I am a sinful man. For amazement have seized him and all his companions because of the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not fear. From now on, you will be catching men. And verse 11, when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. Blessed be the name of the Lord upon the reading of His Word. Tayo po muna yung manalangin and ask for the Lord's wisdom to understand His message today. Panginoon, purihin ka at luwalhatiin sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang po ang maitaas. At hayaan po ninyo, Panginoon, na gamitin lamang po ninyo ang bawat isa sa amin upang maging daluyan ng inyong pong katalinuhan, ng inyong pagpapala. Lord, kami po'y humihingi ng katalinuhan ninyo upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi lamang maunawaan ang inyong mensahe, kung hindi maisapamuhay sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Ipakilala po ninyo ng lubusan ng inyong sarili sa mensaheng ito at ipakilala din po ninyo sa amin ang aming kalagayan sa harapan ninyo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Panginoon. So, dito makikita natin, no, nung umalis ang ating Panginoon to preach the gospel, ito yung isa sa mga account na ginawa sa pagpapatuloy natin sa ating series, study sa Book of Luke. Ang mensahe ng Diyos pa rin, yung ating titignan, no? Patutungkulan, syempre, yung gospel pa rin ng ating Panginoong Hesukristo, yung sentro ng ating pong pag-aaralan. Meron po tatlong bagay na importanteng realidad na kailangan nating i-focus yung ating mga puso at kaisipan with regard to God's message to us this morning. Ano-ano yung tatlong bagay na yon? Sige, pakita nga po natin yung tatlong bagay na yan. Una, Jesus makes use of our resources to proclaim His gospel. Pangalawa, Jesus makes use of our circumstances to reveal His glory. Pangatlo, Jesus makes use of our gospel realization to respond in His grace. So yan po tatlong bagay na yan, dito po tayo magpo-focus sa mensahe ng Panginoon sa umagang ito. So una, pag-aralan po natin yung unang punto, no? Jesus makes use of our resources to proclaim His gospel. Actually, ang mensahe po na ito, yung kahalagahan ng evangelization, kahalagahan ng salita ng Panginoon, kahalagahan ng gospel sa buhay ng bawat mananampalataya. So, kanina pa lamang, yung build-up po ng atin pong gawain na ito, magmula nung call to worship, awitan, and also yung scripture reading, no? Doon pa lang mensahe na makikita na natin yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. Yung paghahayag ng mabuting balita ng Panginoon. So, yung pagtatalaga at pagsusugo ng ating Panginoon to proclaim His good news in spite of being unworthy. No? An unworthy vessel of the good news of salvation. Pinakita na. Nakita natin at nabasa kanina yung pong proclamation ni Isaiah. Sabi niya, woe to me, for I am of unclean lips. Pero anong ginawa ng Panginoon? The Lord sent His angel and cleansed His lips with the burning charcoal, no? Yung mainit na charcoal. So, He was made worthy, not because of what He can do, of His willingness, but because of the Lord's grace and loving kindness.
So, yun po yun, ano? So, bakit natin sinabi na God makes use of our resources to proclaim His gospel? No? Makikita naman sa mensahe talaga, in verse 3 ng chapter 5, dito, malinaw na sinabi rito na merong nakita ang ating Panginoong Hesukristo ng dalawang bangka sa shore. Ng dalawang bangka sa shore. At ginamit niya yung isa doon, sinakyan niya. No? Sinakyan niya yung isa doon para lumayo siya ng kaunti sa crowd. No? Bakit kinakailangan niya lumayo ng kaunti o ng bahagya sa crowd? Kasi sabi sa verse 1, yung mga tao ay crowding, no? Pressing around Him and listening to the Word of God. Kapag ikaw ay napapalibutan ng mga tao, no? At meron kang mensahe na sinasabi, definitely, ma-hinder yung clarity ng mensahe mo dahil sa dami ng mga taong nakapalibot sa iyo. So yung focus doon, sabog, no? Maaring hanggang dito lang yung naabot ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo dahil nabablock ng mga taong nagpe-press sa Kanya. So kinailangan niya dumistansya ng bahagya para mas malinaw yung bato ng mensahe niya. No? Sabi ng mga ilang theologians, yun daw pong lugar na yon, may natural acoustic talaga. Imagine ninyo, no? Nagme-mensahe ang ating Panginoong Hesukristo ng napakaraming crowd. Dito sa atin, ilan tayo dito? 40, 50, no? 40 tayo dito, baka nga wala pa. Pero tingnan ninyo kung ilang watts yung speaker natin. 300 watts yan bawat isa sa napakaliit na lugar. Tapos naka-mic pa kami na nagde-deliver ng mensahe. Pero nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, walang microphone doon. Imagine ninyo kung gaano ka pwersado yung kanilang mga lalamunan, yung kanilang mga bibig o yung kanilang mga voice cords, no? Pero according to theologians, hindi. Kasi yung lugar na yon may natural acoustic. At habang nandoon siya sa mas malayong lugar ng bahagya, no, doon sa bandang talampasigan, at yung mga tao ay nakikinig sa kanyang harapan, yung bato ng boses ng Panginoon ay mas malinaw. No? Dahil sa natural acoustic na kaganapan o na nangyayari. Noong mga bata-bata pa ako, nagja-jogging kami sa loob ng Campo Aguinaldo. Malawak yung grounds ng Campo Aguinaldo. Tapos, meron akong naririnig na parang boses palaka. Ganun. Tapos, ang lakas talaga niya. Tapos, tinanong ko yung kaibigan ko, kasi yung kaibigan ko, anak siya ng militar doon sa kampo. So, nung pinuntahan namin yung tatay niya, nagja-jogging na rin kami. Yung tinanong ko, ano yun? Naririnig ko na boses na yun. Yung battalion commander pala, nagpa-practice ng kanyang boses. Sabi ko, nasaan yung battalion commander? Tapos tinuro niya malayo. As in, malayo talaga. Pero open area na. Tapos habang nagja-jogging kami, palapit kami dun sa battalion commander, hindi siya kalakihan. Parang mas malaki lang, o mas malaki pa nga ako sa kanya, mas matangkad pa nga ako ng konti sa kanya. Maliit lang siya. Pero yung boses niya, lakas. So, ganun katindi yung acoustic na yun. Open area na, pero naririnig ko sa malayong lugar. So, ganun ang na-imagine ko kung paano mag-deliver ng mensahe ang ating Panginoong Hesukristo. Imagine, ganun din si Pedro, hindi po ba? Si Pedro, yung nagmensahe siya, 3,000 ang na-convert. So, that simply means hindi lamang 3,000 ang nakarinig noon. No? Sa panahon natin ngayon, magsalita ako sa gitna ng 3,000 katao, baka ilang minuto lang wala na akong boses. No? Pero dahil ganun yung disenyo ng kanilang acoustic ng panahon nila, talagang naging effective yung mensahe na dinideliver ng Panginoon, no? Through the gospel, through the good news that has been preached or that is being preached by the Lord Jesus Christ. He is proclaiming. So, ginawa niya na umatras ng bahagya para mas maging maayos yung acoustic ng mensahe. Para mas ma-deliver niya with clarity yung mensahe ng good news of salvation o ng gospel. Para magawa niya yon, sabi ng kwento, kinailangan niyang sumakay sa bangka. No? Kinailangan niyang sumakay sa bangka habang tinutuloy niya yung pagtuturo sa crowds nang nakaupo doon sa bangka, no? So, hindi naman kalayuan 'yon. Siguro mababaw pa rin siya.
Pero, hindi na basta-basta makakasunod yung mga tao. So, nandito na lang sila sa dalampasigan habang nakikinig sa mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun po yung sitwasyon, ano? So, habang nandoon siya sa bangka, na hiniram niya kay kay Pedro, no? Mas na-deliver niya ng maganda yung mensahe ng Panginoon at narinig yung mensahe ng Panginoon. So, Jesus Christ is making use of our resources, of Peter's resources, so that his message of good hope may be conveyed to the people. No? So pansinin niyo mga kapatid, ginamit ni Jesus ang bangkang nakadaong na nasa dalampasigan. At ang sabi sa kwento, ang bangkang ginamit ay ang pagmamay-ari ni Pedro. In human terms, anong human term doon? Hiniram niya. No? Hiniram niya ang bangka para gamitin sa pagpapahayag ng mabuting balita. So mga kapatid, bakit kailangan na manghiram ng property o ng gamit ng ating Panginoong Hesukristo to proclaim His goodness of salvation? No? Sa kwento, there is an obvious reason kung bakit niya ginawa yon. No, merong obvious reason bakit niya ginawa yon. Para ma-maximize niya yung kagandahan ng acoustic ng lugar at maihayag niya yung mensahe ng mabuting balita. So yun yung una at obvious reason kung bakit niya kinailangang manghiram. Wala naman kasing dalang bangka ang ating Panginoong Hesukristo, no? Bagamat alam natin that all things belong to the Lord, pero at that point in time, wala siyang dalang bangka para gamitin niya as His stage to proclaim the goodness of salvation. Pero more than the obvious, meron pang ibang rason na dapat nating maunawaan sa araw na ito patungkol dito sa kaganapang ito. So, Jesus is making use of our resources or human resources, not because He needs to. Tandaan po natin, sabi po ng Psalm 24, verse 1. Sige, Ate Gabs. Psalm 24, verse 1. Anong sabi ng Psalm 24, verse 1? The earth is the Lord, and all it contains, the world, and those who live in it. No? Kung tatagalugin po natin yan, ito po yung sinasabi niyan. Ang buong daigdig ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang naninirahan dito. So lahat tayo, pagmamayari ng Diyos. So, bakit kaya kailangan manghiram ng ating Panginoong Hesukristo? Eh siya naman pala yung nagmamayari nito. So He has no need for it. Wala siyang pangangailangan, kaya siya nang hiram. Tayo ang lubos na nangangailangan. Bakit ginagamit ng ating Panginoon ang ating mga resources? Sinabi rin sa Acts chapter 17 verse 25, the Lord does not need anything since He Himself, no? Acts 17:25, He Himself gives to all people life and breath and all things. So malinaw ang deklarasyon ng salita ng Panginoon. God has no need for anything. He does not need anything since He Himself gives to all people. Anong binibigay? Buhay, hininga, at ang lahat ng bagay. Binibigay ng Diyos. Pero dito, nakita natin na nanghiram ang ating Panginoong Hesukristo ng bagay na pagmamay-ari ni Pedro. Oh? At pakatandaan po natin mga kapatid, hindi lamang siya basta may-ari ng lahat ng bagay. For us to say that Jesus needs anything from us is to say that He is not an omnipotent God. So yung deklarasyon na merong pangangailangan ng Diyos sa akin, kaya siya nanghihiram ng mga bagay na pagmamay-ari ko. No, kaya niya ako tinawag bilang partner niya sa kanyang ministry. Then it is to say na Jesus Christ is not an omnipotent God. Then we are serving a false God, kung ganun. No, kung meron siyang pangangailangan sa akin. So kung ganun pala, bakit ang daming record sa Bible na gumamit si Lord ng mga resources na mula sa mga pag-mamay-ari ng mga tao? Kagaya na ito,
itong bangka na to ni Pedro. Yung donkey na sinakyan niya papasok muli sa Jerusalem. No? Ano pa? Yung upper room na hiniram din ng ating Panginoong Hesukristo for them to celebrate the Passover. At marami pang mga examples in the Bible na merong ginamit ang ating Panginoong Hesukristo na resources ng nagmula sa mga ibang individual o sa bawat tao o sa mga ibang tao. So ang malinaw na reason dyan, yung obvious, para ma-fulfill yung kanyang kalooban, para maisagawa yung kanyang pangako. Kaya siya gumagamit ng resources or human resources para ma-fulfill yung kanyang promise, para maisakatuparan, to proclaim the gospel as well. Ano ba yung ang kakayahan ng gospel? Sabi ni Apostol Pablo, it is the power of God, no? In Romans chapter 1, basahin natin para sigurado. Romans chapter 1 verse 16. Anong sabi ni Pablo? Basahin natin. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel. For, ano daw sabi? It is the power of God for salvation to everyone who believes. To the Jew first, and also to the Greeks. Ibig sabihin, walang sinisino ang gospel. Ang kapangyarihan ng gospel ay nagpapalaya. Nagbibigay ng kaligtasan, ng salvation. Nagpapakalaya sa dominion of the evil one. Sa dominion of darkness, sa kingdom of sin. No? Nagpapalaya. So, yun po yung malinaw. Ang proclamation ng gospel so that the people of God may be set free from the dominion of sin. Pero pansinin po natin mga kapatid kung ano ang halaga ng ginamit ni Jesus na pagmamay-ari ni Pedro. Anong kahalagahan nito para kay Pedro? Bakit yun yung ginamit ng ating Panginoong Hesukristo? Gaano kahalaga yung ginamit o hiniram ng ating Panginoong Hesukristo to relay His message of salvation sa mga individual na nag-press sa Kanya o yung nag-gather o nag-gang up sa Kanya para makinig? Anong kahalagahan nito? Ano ba yung hiniram ng ating Panginoong Hesukristo according to the story? Boat or bangka, no? Bangka na ginagamit ni Pedro para sa kanyang kabuhayan. That is a very important material para kay Pedro. It is a very important property for him. Para ano? Para sa kanyang kinabukasan, sa kanyang kabuhayan, at maging sa kinabukasan at kabuhayan ng kanyang pamilya. So, ganun kahalaga ang hiniram ng ating Panginoong Hesukristo to spread the good news of salvation para maihayag yung kanyang mensahe sa ibang individual. Now, bagay na napakahalaga kay Pedro dahil si Pedro ay mangingisda at mahalagang property ito para sa kanya, sa kanyang buhay at sa kanyang kabuhayan. So, ginamit ng ating Panginoong Hesukristo yung bangka ni Pedro not only or not because he needs it, but because he is connecting with Peter. Kumukonekta ang ating Panginoon kay Pedro, no? He is ministering to Peter. Hindi lamang siya nanghiram, walang dahilan para kay Pedro. Kinokonekta na ng ating Panginoon yung kanyang mabuting balita, yung kanyang paghahari sa buhay ni Pedro. Imagine ninyo ang hiniram niya yung napakahalagang bagay para kay Pedro. No? So, it simply means kung kayang ipahiram ni Pedro yung mahalagang bagay para sa kanya, then handa siyang makinig. Handa siyang tumanggap ng mas malaking pagpapala, which is the gospel, the good news of salvation. No? Yun yung mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito. When God borrows something from us or asks something from us, He is not just taking what He asked for para sa kanyang kapakanan, kung hindi para sa ating kapakanan. No? For Him to connect to us. At paano kumonekta ang ating Panginoon dito? To the very core of Peter. Kasi yun yung mahalaga sa kanya eh. No? Mahalaga kay Pedro yung bangka.
pansinin ninyo, in chapter 4 pa lamang na-mention na si Pedro. No? Minention na ng Gospel of Luke si Peter. Chapter 4 pa lamang. Unang makita natin yung pangalan ni Pedro, no? Nung dumalaw o bumisita ang Panginoong Hesukristo sa bahay nila at nakita na may karamdaman yung kanyang mother-in-law. So it is safe to assume na hindi lamang yung time na yon. Kasi hindi naman basta-basta lang pumunta ang Panginoong Hesukristo. Most definitely, after yung temptation of the Lord, yung beginning of the ministry of the Lord, nandun na si Pedro. Nakikita na niya yung pagpapalayas ng demonyo, nakikita na niya yung pagpapagaling sa mga may karamdaman, kaya naman siya yung nag-host sa bahay. No? Siya yung nag-host, siya yung nag-invite sa ating Panginoong Hesukristo o nag-welcome sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang bahay. And there, napansin o nakita ng ating Panginoong Hesukristo na may karamdaman yung kanyang nanay o mother-in-law na pinagaling naman. Pero meron na ka bang pag-follow agad? Meron na bang malinaw na sinasabi ang mensahe na sumunod na kagad si Pedro? Hindi. Because after that incident, yung pagpapagaling sa kanyang mother-in-law, anong sumunod na account? Nangingisda sila Pedro sa dalampasigan. So, nangingisda sila. And most probably, malungkot sila. Kasi wala silang huli. Di po ba? Most probably, malungkot sila kasi wala silang huli. Kaya naman yung pagsunod na nga ni Pedro sa ating Panginoong Hesukristo nung sinabi sa kanya, itulak mo nga ito ng bahagya, palayo sa cloud. So, maaaring ano na lang yun, ano? Pagsunod na lamang basta dahil, total, wala naman akong ginagawa. Sige na nga. So, most probably, ganun, ano? So, napakahalagang bagay kay Pedro ang bangka because he is a fisherman. And all those who knew him identifies him as such. So kilala si Pedro bilang mangingisda. Kagaya rin ng ating Panginoong Hesukristo, kinilala ng mga crowd bilang anak ni sino? Joseph, di ba? Bakit ganyan katindi magsalita itong taong ito? May authority. Samantalang anak lamang ito ni Joseph, the carpenter. No? So yun yung ina-identify sa ating Panginoong Hesukristo, the son of a carpenter. In the same manner, ganun din ang pag-identify nila kay Pedro, a fisherman. No? So, napakahalaga sa isang fisherman ang merong bangka at hiniram ng ating Panginoong Hesukristo to proclaim the good news of salvation. So, ginamit ni Hesukristo ang bagay na mahalaga para kay Pedro para isakatuparan ang kalooban niya. So, inuulit po natin, mga kapatid, when Jesus asks something from us, it is not because He needs it from us, but because He is connecting with us. He is connecting with our very core. No? Kaya kapag mayroong hiningi sa atin ng Panginoon, such as time, resources, yung money, talents, skills, then the Lord is connecting with our very core. No? Sa core natin. Pansinin ninyo, hindi nga pera yung hiningi ng Panginoon dito eh. Yung kabuhayan ni Pedro ang hiniram ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi humingi ng pananalapi ang Panginoon. O tulungan mo ako para makarenta ako ng barko. Hindi. Yung mismong bangka ni Pedro ang hiniram ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi it is the very core and identity of Peter. Doon siya na-identify eh. No? Sa pagiging mangingisda. At ang mangingisda ay merong bangka. Hindi po ba? Hindi ka mangingisda kung wala kang bangka, kung wala kang net. Para sabihin mo na mangingisda ka, pero ang dala-dala mo, fire truck. Di ba? Parang taliwas sa iyong identity. So yung bangka is a representation of Peter's identity sa crowd, sa komunidad, sa community. And mind you, mga kapatid, hindi lamang basta-bastang mangingisda sila Pedro. Kasi meron silang partnership, meron silang korporasyon na noong mga panahon na yon. Mag-partner na sila nila John and James, the sons of Zebedee. No? So isang malaking partnership na yon for them to gather fish para magtagumpay sila sa kanilang kabuhayan. So remember mga kapatid, Jesus does not need us, but He wants us to be with Him and be transformed in Him.
so that we may enjoy Him and glorify Him forever. So, brethren, ito po yung sinasabi ng point number 1. Jesus is making use of our resources to approach our core values. Para maabot niya yung ating core values. That He may convey the message of the gospel. Anong dahilan? For others to hear and for us to be drawn unto Him and be transformed in Him. So when the Lord borrows or when the Lord lends something from us, He is ministering not only to other people, but first and foremost to us. Nagsisimula yung kanyang ministry sa atin kapag meron siyang ginagamit na resources natin. Tandaan natin, we just call it our own, pero sa kanya yan originally. Point number 2, ito po yung sinasabi. Jesus makes use of our circumstances to reveal His glory. In verse 4, sabi dito, now when He had finished speaking, He said to Simon, put out into the deep water and let down your nets for a catch. Verse 5, anong sabi ni Simon? He responded and said, Master, we worked hard all night and caught nothing, but I will do as you say and let down the nets. Ang mga mangingisda pala, ang common practice nila, nangingisda sila sa gabi. Kasi nandoon talaga yung mga isda. Umaangat sila sa surface. Yung mga isda na mga malalaki. Umaangat sila sa surface. So, mas preferred ng mga mangingisda, yung mga tunay na mga mangingisda, yung mga isda ng gabi, ng habang madilim pa. Kasi nga, mas marami silang nahuhuling mga isda. Pero, dito sa account na to, anong sabi? We have, sabi ni Pedro? Master, we worked hard all night and caught nothing. Ni isa, wala silang nahuli. But I will do as you say and let down the nets. So anong makikita nating sitwasyon ni Pedro sa narrative na ito? Anong sitwasyon ni Pedro? Bigo. Di ba? Yun yung kanyang sitwasyon. Imaginein natin mga kapatid, he is an expert fisherman without any catch of fish. Expert ka, eksperto ka sa field na yan, pero wala kang nahuling isda. So yung tono ng sagot ni Pedro sa Panginoong Hesukristo ay parang may pagkasarkasam. Uutusan mo kami, mas eksperto kami sa'yo. Parang may pagkasarkasam. No? Pero dahil nakita niya yung miracles ng ating Panginoong Hesukristo, sumunod na rin siya. Fisherman, inutusan ng isang karpintero. Imagine that. So para kay Pedro, parang talaga lang kami nga, maghapon magdamag ng isda, pero wala kaming huli na nakuha. Tapos ngayon, yayayain mo kami umaga. Bukod sa pagod na sila, pangalawang dahilan, walang masyadong nahuhuling isda sa liwanag ng araw. Kasi pag maliwanag ang araw, yung mga malalaking isda lumulubog sa malalim. So mas mahirap silang hulihin. Pero, ginamit ng Panginoong Hesukristo ang sitwasyon na ito para ihayag ang kanyang glory kay Pedro. So anong ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Sinamahan sila ng mga isda at dahil kay Jesus, napakarami ang nahuli nilang mga isda. According to the story, yung net ay halos ma-break na. Now, imagine ninyo isang korporasyon ng mangingisda. So, handa sila sa maraming huli. At yun ang inaasahan talaga nila. Yun ang pinaghahandaan talaga nila. Kaya nga sila merong bangka At meron pa silang mga ka-partners. Para kapag nakahuli sila ng malaking mga isda, marami at malalaking mga isda, handa yung kanilang mga gamit. Pero sinasabi sa kwento, halos masisira na yung kanilang mga nets. Kaya nag-signal na sila doon sa kanilang mga partner na tumulong.
At nung tumulong naman yung kanilang mga partner, ano nangyari daw? Lulubog yung kanilang mga bangka sa dami. So imagine natin sa account ni John, ng Gospel according to John, nung mga huling araw ng resurrection ng ating Panginoong Hesukristo, nung mga huling araw niya sa mundong ito, nagpakita siyang muli, no? Pakita siyang muli sa mga apostles. Kasi pakiramdam ng mga apostles, wala na ang ating Panginoong Hesukristo, namatay na. So bumalik na lang sila sa kanilang pangingisda sa account ng John, At doon, habang nangingisda sila, may nakita silang tao sa dalampasigan at tinanong sila kung meron na silang nahuli. Sabi nila, wala pa. Sabi ng taong na nasa dalampasigan, ibato ninyo ang inyong net sa kanan. Sa kanan ba o sa kaliwa? No? Basta inutusan sila. Sipin nyo yung mga mangingisda, inutusan nung bystander doon sa dalampasigan. Wala pa silang nahuhuli. Tapos, according sa account na yon, ang dami ng kanilang nahuli. Numbering to about 100 plus. Ang dami, 100 plus. So bakit napakarami na nun para sa isang mangingisda? Most probably malalaki yung isda na nahuli na yon. No? Ganon din to, itong sitwasyon na to. So most probably, siguro yung tuna fish na nahuhuli sa Gensan. Imagine niyo, ganun kalalaki siguro. Hindi to galunggong o dilis na isda. Malalaking isda to kasi masisira yung net eh. Mabigat. So marami at malalaking isda ito, most probably. No? So yun po yung sitwasyon. Sila Pedro overnight na nangisda sa kalaliman ng gabi at kalaliman ng tubig, walang huli. And daytime, narito yung carpenter, son of a carpenter, na nag-utos na ibabali niyo yung inyong mga nets at manghuli kayo ng isda. So the Lord has commanded the fish. No? Anong exercise ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dito? Not just the miracle or omnipotence. Ipinakita niya yung original design ng tao. Ano ba ang original ng design ng tao? In the garden, what did God say to Adam? Anong sabi? Take dominion over the fish of the sea. So the Lord commanded the fish to jump into the net of Peter. No? The Lord exercised dominion over the fish of the sea. At nakita yon nila Pedro. Nakita yun ni Pedro. So, Peter has experienced the glory of God in Christ. Ano nga ba yung glory ni Jesucristo? No? The scripture often describes the glory of God in terms of light that shines brighter than anything that we experience on earth. So yun daw po yung glory. Napakaliwanag na sinag. Napakaliwanag na sinag. Yun daw po yung glory. God's glory is inseparable o hindi nahihiwalay sa kanyang holiness and significance, yung kahalagahan, no? Or yung kanyang weightiness. So, tandaan po natin that the glory of Christ or Jesus Christ is not just a bright light. Si Ate Gabi, hindi lamang ito basta bright light for us to see clearly, no? But by it, we may see everything. Si Martin Luther, dinefine niya yung glory ng God sa parang sinag ng araw, na kung saan hindi lamang niya nakikita yung sinag, no? But because of that light, bright light, he can see everything. Nakikita niya yung lahat ng bagay. Ang hirap tumingin at ang hirap makakita sa gitna ng kadiliman. But because of the light, nakakakita tayo ng mga bagay-bagay. No? So the glory of Jesus Christ is not just a bright light for us to see. Hindi lamang basta makita natin yung glory ng Panginoong Hesukristo. Kung hindi, but because of the glory of God, or because of the glory of Christ, we may see everything. Ano yung kailangan nating makita? Hindi yung sitwasyon ng iba na makasalanan. Hindi yung sitwasyon
ng kailangan mo, kung hindi yung sitwasyon mo bilang makasalanan sa harapan ng Panginoon. By the glory of Jesus Christ, we see our true condition. Ano yung true condition natin? A sinner. Kaya ang ating Panginoon, Hesukristo ay nagturo, no? Ang tinuturo ng Panginoong Hesukristo, why do you bother doon sa speck sa mata ng iyong kapatiran at hindi mo pinapansin yung troso na nakaharang sa iyong mga mata? So tinuro niya yun. Tinuro ng ating Panginoon Hesukristo yun. Pinaalala niya yun. Kasi ang mga taong tumitingin sa ibang individual, no? Hinahanapan ng kamalian yung ibang individual, ay hindi nakikita yung kanilang sarili. And what does that mean? Kung hindi mo nakikita yung sarili, then you are not experiencing the glory of Christ. Kasi hindi mo nakikita yung sarili mo eh. Yung tunay na kondisyon mo. Tandaan natin, the glory of Christ makes us see everything, including our shortcomings, our unworthiness in the sight of God. No? So sabi nga ng verse 8, but when Simon Peter saw this, he fell down at Jesus' knees, saying, go away from me, Lord, or I am a sinful man. Nakita niya yung glory ng ating Panginoong Hesukristo. And that's the time. No? That's the time na lumuhod siya sa harapan ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi niya, go away from me. Natural response ng mga Hudyo kapag ka naranasan nila yung glory ng Diyos. Nangyari ito sa Mount Sinai in the Old Testament. Nang marinig nila yung kulob, nakita nila yung liwanag sa ibabaw ng Mount Sinai. Natakot ang mga Hudyo. Nagtakbuhan. Lumayo sa presensya ng Diyos. This is the natural response ng mga tao. No? Ng mga tao na nakaka-experience ng tunay na kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ito yung kadalasang pagkukulang sa ating mga Kristiyano in modern day time. We want Christ glory to be with us para makita natin yung mga bagay na gusto nating makita lamang. Yung kamalian ng iba, I am better than him or her. Yung pagkukulang ng iba, buti na lang Lord, pinagpala mo ako, hindi kagaya nila, pinarusahan mo. No? Yun yung mga nakikita ng ilan. Ito pong nangyari kay Pedro, ang tawag dito ng psychology, ang tao daw po ay nagkakaroon ng, o nagsisimulang magbago kapag ka nagkaroon na siya ng tinatawag na self-realization. So, ito yung psychology calls this self-realization. Yung nangyari kay Pedro. Nakita niya yung pagkukulang niya. He is an expert fisherman, and yet wala siyang nahuling isda. Tapos merong nagbigay ng pagpapala sa kanya. Nakita niya yung kanyang shortcomings. Hindi pala ako eksperto. Kahit pala anak ng karpintero, basta sinugo ng Panginoon, pwede palang no? Hindi lamang niya naintindihan na si Kristo ay isinugo ng Ama. Kung hindi naintindihan niya na si Kristo ay Diyos talaga. So hindi lamang to basta self-realization. Hindi lamang niya nakita yung kanyang kahinaan. Hindi lamang niya nakita yung kanyang pagkukulang. No? Ito daw po, ang self-realization daw po ay yung act of becoming fully aware of something about yourself as a fact. No? Ito daw yung akto na you are becoming fully aware na meron kang pagkukulang o ano yung sitwasyon mo for a fact. Naintindihan mo yung sitwasyon mo. Kaya nagkakaroon ng pagbabago sa puso at kaisipan mo. So yun daw po yung self-realization. So kapag nalaman mo na ang kalagayan mo, sabi ng psychology, magsisimula na ang pagbabago sa iyo. No? Sabi ng psychology. Tama po yun. Pero kulang. Kasi ang basis ng pagbabago mo ay ang sarili mo. And ang tendency, dahil sarili mo ang standard mo, then, ang pagbabago ay superficial lang, mababaw. Maaring, after some time, makakalimutan mo. Tapos, tsaka na lang ulit maaalala kapag ka nagkaroon ka na naman ng self-realization.
So, ano nangyayari? Paikot-ikot ka lang. Circular. No? Lulubog ka, you will be down, and tsaka ka lang magkakaroon ng self-realization, unti-unti, pipilitin mong umangat, pero sa pagpapamilit mo na yon, mahihirapan ka. No? Kasi, self-centered ang standard mo. So, huwag niyo pong i-take to as mali sa sinasabi ko. Hindi po mali ang psychology. It makes you understand the behaviors of men. Yung behavior ng mga tao. Naintindihan mo. Yun naman ang tawag sa atin ng Panginoon eh. Relate with one another. Love one another. Understand one another. At malaking tulong po ang psychology doon. But it only makes sense kapag tinake natin ang psychology in light of the gospel. Sa standard po ng Diyos who created men. No? Peter would have not realized his condition if Jesus Christ have not connected with him to his core. Hindi niya maintindihan kasi ilang beses nang kumonekta sa kanyang Panginoon eh. Nakita na niya yung pagpapalayas ng demonyo. Nakita na niya yung pagpapagaling ng mga may karamdaman. Nakita niya na rin yung pagpapagaling ng kanyang mother-in-law. Tapos right then and there, anong ginawa ng kanyang mother-in-law? Bumangon, nagsilbi sa kanila. Imagine niyo galing ka sa sakit, tapos pinagaling ka ng Panginoon, bigla-bigla, meron ka ng wonder-working power. Di ba? Imagine niyo yun. So, sa lahat ng miracle na ito, hindi pa rin nakita ni Pedro ang tunay na kondisyon niya until dinil siya ng Panginoon sa kanyang very core. What is important for him? Ano yung importante para sa kanya? Ang kanyang kabuhayan. No? Nakita niya. And the Lord revealed the message of the gospel when He connected with Peter to his core. At yun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Oftentimes, may mga bagay na ang hirap bitiwan. But brethren, when that time comes, the Lord is connecting to our very core. He wants us to release that and obey His command. So next time Jesus asks something from us and wants to make use of our resources, i-take po natin ito na nagko-communicate siya sa ating core to restore us to our true value, which is the image of God in Christ. So ang ating Panginoong Jesucristo wants us to value Him more than anything that we consider important in our lives. So yan po yung kadahilanan sa point number 3. Jesus makes use of our gospel realization to respond in His grace. Not self-realization. Gospel realization. Because the gospel points to our shortcomings, ano ang kulang natin, ano ang realidad sa atin, ano ang totoong kondisyon natin sa harapan ng Diyos, at ano ang mabuting balita na binibigay ng Diyos para baguhin ang present condition natin. So hindi po tayo yung magbabago. Ang mabuting balita, ang ating Panginoong Jesucristo, ang magbibigay ng pagbabago sa bawat isa sa atin. So nang ma-realize ni Pedro yung kanyang kondisyon, anong sabi niya? Go away from me, Lord, for I am a sinful man. Pero anong sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro? Sige, sabi mo eh. Ganun ba? Di ba? Hindi. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo kay Pedro, do not fear. From now on, you will be catching people. No? When they had brought their boats to land, they left everything and followed Him. Napakahalaga po nitong verse 11 na to, na maunawaan natin mga kapatid. Kasi oftentimes when we receive blessing, at yun naman yung purpose talaga natin di ba? When we pray to God, anong pinagpe-pray natin? Bless us, di ba? Blessing. Hindi naman tayo nananalangin ng blessing o ng balalang. Nananalangin tayo because we want to be blessed. We need God's blessing. At kapag na-receive natin yung blessing ni Lord, anong ginagawa natin? We want the Lord to stay with us. Lord, be with me at all ways. At all times.
Gabayan po ninyo ako, samahan po ninyo ako, pagpalain po ninyo ako sa lahat ng aking ginagawa. Pero anong message dito? No? Yung gospel realization will make us respond to the grace of Christ. Ano yung response na ginawa? They left everything and followed Christ. Isipin ninyo, andyan na yung blessing, oh. Binigyan na siya ng pagkadami-daming blessing. Di ba? Bakit hindi na lang kayo magstay kasama namin, Lord? O kaya, turuan mo kami ng technique na ginawa ninyo. Ipakita ninyo sa amin kung paano ninyo gagawin yan. Sabi ng mga theologians ngayon, kailangan kasama mo si Christ sa boat mo para mapanatili mo yung blessing na yun. Pero dapat ba palaging kasama mo si Christ doon sa boat mo? Hindi. Ang calling ng Panginoon, follow me. Take up your cross and follow me. Die to your self-desires and follow me. Yun yung ginawa ng mga apostles dito, ng mga unang apostles dito. Sila Pedro, si Andrew, si John, and si James. Yun po yung kanilang ginawa. They left everything. Pero tingnan ninyo po, no? Sabi nga dito, ang ating Panginoon, instead of saying, your sins are forgiven, anong sabi dito? Do not be afraid. From now on, so when we encounter our Lord Jesus Christ, pag na-encounter natin ang Panginoong Hesukristo at nagkaroon tayo ng gospel realization, ito po yung mangyayari sa atin. From this day forward, we will follow Christ. Yun po yung natural response ng nakakaunawa ng mensahe ng mabuting balita. Gospel deals with the very foundation of the problem and offers good news of hope, a real solution to the root cause of the problem. Sa gitna ng napakaraming miracle, napakagandang miracle, nag-confess si Pedro ng kanyang kasalanan kay Kristo because he has realized he does not deserve such blessings. Ano yung blessing na yun? Proverbial blessing. Anong ibig sabihin nun? Naniniwala kasi yung mga Hudyo na when you are righteous, pagpapalain ka. At ang mga unrighteous, hindi karapat-dapat ng pagpapala. So nung nakita niya yung kanyang sarili in the light of the gospel, nakita niya that he is unworthy of receiving such blessing. No? Overflowing blessing. Hindi siya karapat-dapat. Bakit? Because he is unrighteous. At yun yung katotohanan, mga kapatid. No one is righteous. So, ni sino man sa atin, kung ito ang susundan natin, proverbial blessing, walang karapat-dapat na makatanggap ng blessing. For no one, not even one, is righteous among us. No? So, hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng blessing. Kagaya ni Pedro. No? Lalayo din tayo sa presensya ng Panginoon. Pero ito yung magandang balita. Not only did Jesus forgive his sin, Jesus also called him to take part in his gospel ministry. Anong sabi ng Panginoon? Ulitin natin. Sige nga, Ate Gabi. Do not fear. From now on, you will be catching people. Mga kapatid, ito po yung dapat nating matandaan, maalala. The call of Jesus has grace as its foundation. So, ang pundasyon po ng pagkakatawag sa atin ng Panginoon, hindi yung skills natin, hindi yung bait natin, hindi yung kakayanan nating mag-respond. Kung hindi, yung grasya na nag-e-enable sa atin to respond accordingly. It is the grace of Jesus Christ that brings us into gospel realization. It is also His grace that qualifies us to His ministry. Wala pong qualified sa atin. But this is what the Lord is telling us today. Do not fear. From now on, you will be catching people. The Lord is calling us into His presence. No? This is what gospel realization did to Simon or to Peter. He has seen his true condition before the Lord. At yan din po yung dapat nating makita
sa harapan ng Diyos, yung true condition natin. Then, he realized that there is nothing more important than following Jesus Christ. Nakita nila yung kahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mensaheng inirelay sa kanila. No? Ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Nakakita sila Pedro ng most valuable treasure na lahat ng meron sila ay ibinenta nila, iniwan nila para makamtan nila yung most valuable treasure na yon. They followed the Lord Jesus Christ. There is nothing more important than following Jesus Christ. Oftentimes, we invite Christ to come into our lives so we can secure all the blessings that we desire. But a person who truly receives the gospel will faithfully value Jesus Christ more than all the blessings gained. Ngayon mga kapatid, narinig natin ang mensaheng ito. Ano kaya ang magiging response ng bawat isa sa atin? Takot din ba, kagaya ni Pedro? If that is so, then the Lord is telling us, do not fear. From now on, you will be catching people. Kaya magalak tayo mga kapatid at sumunod sa tawag ng Panginoon dahil siya yung mahabagin at mapagpalang Diyos.